Pagkatapos ko hong intindihin yung mga uniform ng mga anak ko mga mare, heto at magwawalis na nga din muna ako ng aming harapan. Maaga nga rin pala ako na ipamalengke ni paring Bentot mga mare at hindi na nga ho siya natulog. Kailangan alas 12 ay makapamalengke na siya mga mare, gawa na nagkakaubusan nga ho ng bituka ng baboy. Ilang araw na din kasi mga mare na medyo late na siya sa pamamalengke, kaya kukunti na lamang talaga yung nabibili niya. Kaya siguro nagtaas na rin ang presyo ng bituka ng baboy mga mare, masyado na nga siyang in demand. Marami na yung namimili at namamakiyaw, kaya mas inagahan ni paring Bentot yung pamamalengke. Kasi kailangan talaga namin makabili mga mare, syempre meron tayong pa-order. Hindi pa nga rin ako natatapos sa pagwawalis din ayan at nagising na nga din si Baby Sebi. Etong batang to talaga kapag naramdaman na wala ako sa tabi niya, ako talagang gigising yan mga mare. Nagising na nga din pala dyan si paring Bentot mga mare at ayan siya na nga din muna yung nag-aalaga kay Baby Sebi. Hinahalbusan ko na nga din pala yung bituka ng baboy dyan mga mare bago ko nga umpisahan itong paglilinis ng isaw. Bali kahapon ganap nga pala ito mga mare at habang hindi pa nga naalis dyan si paring Bentot mga mare para mag-waiter ay aasikasuhin ko na nga din ari. Oho, nagwe-waiter nga ulit si paring Bentot simula kahapon mga mare hanggang ngayon. May pasok kahapon yung mga bata kaya walang magbabantay kay Baby Sebi, kaya naman habang hindi pa siya naalis ay sa kanya muna. Ngayon naman araw naman ng Sabado at wala namang pasok, kaya naman meron akong tagapag-alaga ng bata. Tamang-tama nga at meron ngayong ekstrang trabaho si paring Bentot at yun nga yung pagwe-waiter dahil medyo matumal nga ang paninda. Kaya ko naman ang paggagawa na rin, lalo na nga at may katulong naman ako yung kapatid ko at maya-maya nga lamang ay pupunta na rin yun din Dahil sa totoo lamang kung mag-isa lamang ako din ay sobrang mahirap talaga. Kaya minsan kapag hindi napunta din yung kapatid ko tapos nagwe-waiter nga rin si paring Bentot, sobrang ngarag talaga ako mga mare. Syempre bukod nga sa mga gawaing are, meron pa rin akong bata mga mare na inaalagaan. Nakulo na nga din pala yung tubig na iniinit ko mga mare, kaya naman magtitimpla na nga din muna ako ng kape namin ni paring Bentot. Bali alas 8 pa naman ng umaga yung alis niya dyan, kaya sabi ko nga ay magkape na nga rin muna kami. Yun nga lang, ayaw magpababa ni Baby Sebi sa kanyang papa mga mare. Pinakain na nga rin pala ni paring Bentot yan ang paborito niyang spaghetti. Naku, kapag ganun nga yung kinakain niya, napakarami nga nang nakakain niya. Nandito na nga din pala yung kapatid ko mga mare at umalis na nga din si paring Bentot. At habang nag-aasikaso nga yung kapatid ko ng iba pa naming mga paninda mga mare, at pinaliguan ko na nga din muna si Baby Sebi para naman masarap yung tulog ng bata mamaya. Pagkatapos ko nga siya mapaliguan mga mare ay pinatulog ko na nga din siya para naman makagawa nga ako at makatulong ako dun sa kapatid ko. Kung mapatulog ko naman mga mare, ayan at sakto naman nga at nakaluto na nga rin ako ng bituka ng baboy. Sobrang lambot na nga, kaya naman ayan at inahon ko na nga din. Isa nga rin to sa dahilan kung bakit mabenta to mga mare, ay pinapalambot talaga namin. Promise, hindi ka na mahihirapang nguyain aray mga mare dahil talaga namang hindi nang lalaban. Sunod ko namang inahon mga mare, eto tenga ng baboy. Pinagsasabay talaga namin lutuin yan mga mare dahil medyo matigas nga yan. Grabe, 30 pesos nga pala yung itinaas ng presyo ng tenga ng baboy mga mare. Kaya naman doon sa naangkat sa amin mga mare, nagdagdag nga ako ng piso per stick. Grabe, nakakaiyak na yung mga presyo ng mga bilihin tapos sasabayan pa ng tumal.